Ito na nga yung araw ng kasal ng pamangkin ko mga mamis, kaya naman maaga ako nagising para magkasikaso ng sarili ko. Dapat mga mamis, 9:30 or before 9:30 ay nandun na kami sa simbahan. Kasing ko pa lang talaga ng madaling araw mga mamis ay gising na ako kasi nga inantay ko talagang dumating si daddy dahil nga lilinisan pa namin yung bag ko or colostomy bag ko. Tapos pagkatas na maglinis mga mamis ng colostomy bag ko, doon na nga ako nag half bath. Hindi ulit ako naligo mga mamis kasi gabi pa lang naligo na ako. Para nga hindi na ako mahirapan magplancha or magpatuyo pa ng buhok ko bago ako magplancha. Tapos mga bandang 6:30 mga mamis ay nagsimula na nga akong ayusan tong sarili ko. Hindi na ako nagpa-makeup mga mamis dahil kaya ko naman, dahil hindi naman din talaga ako mahilig mag-makeup. Tama na yung kahit papano ay naayos ko yung mukha ko. Kasi pagkatapos ko mga mamis, itong kaibigan ko naman ang ayusan ko. Pero pagising niya ang lala ng sakit ng ulo niya. Itong kaibigan ko mga mamis, invited din siya sa kasal kasi nga kababata niya yung pamangkin ko. Meron talagang trabaho yan mga mamis, pero dahil nga mahalaga yung araw na yon para sa kaibigan niya, nag-day off siya. At dito na nga lang siya natulog sa bahay mga mamis para nga sabay na kami kapag nagpunta ng simbahan at venue dahil parehas kaming walang kasabay. Pero kasama naman namin si Atina at yung mama ko. Yung mama ko kasi sinabay ko na lang dahil nga isa din siya sa walang kasabay, pero pinapapunta ko siya dito. Fast forward nga tayo mga mamis, hindi na ako nakapag-video pa. Ito dumating na yung mama ko. Pagdating niya mga mamis, inayusan ko din siya. Hindi talaga ako magaling or masyadong marunong mag-makeup mga mamis. Kaya ako napansin nyo, sobrang light lang talaga yung mga pinaglagay ko sa mukha ko, pati na rin sa kaibigan ko at kay mama. Tama lang talaga na nagkilay ako at naglagay lang talaga ng konting blush on ay eyebrow pala sa mukha namin. Mga bandang 8:20 nga mga mamis ay nagbihis na kami kasi before 9 kailangan makapagpabook na kami ng Grab para nga makapunta na kami sa simbahan. Si Atina pala mga mamis, hindi ko na inayusan o hindi na ako naglagay na kahit ano sa mukha niya dahil ayaw na ayaw talaga ni Atina mga mamis na may nilalagay na makeup sa mukha niya. Kahit nga yung lip balm mga mamis diba sabi ko sa inyo, ayaw niya talaga naglalagay no sa labi niya, pero napilit ko siya at nasanay na lang din siya dahil nga kailangan para hindi laging dry yung labi niya. Kaya sobrang aga ko din talagang nagising mga mamis para asikasuhin yung sarili ko kasi kung nakikita niyo naman sa video na to, para akong merong 3 anak na kailangan kong asikasuhin din. Sinisigurado ko kasi talaga muna mga mamis na maayos mo kung presentable yung mga itsura namin bago nga kami umalis. Kung okay na nga mga mamis, na sigurado ko na walang mali sa mga itsura namin pati na rin sa mga suot namin, nakapagpabook na nga ako ng Grab para nga makapunta na agad kami sa simbahan. Malapit lang naman dito sa amin yung simbahan mga mamis. Parang dito kami sa Almar, North Caloocan. Tapos yung simbahan, hindi ko alam kung bagumbong na ba yun or pabagumbong pa lang. Basta sobrang lapit lang kasi ang binayaran lang namin sa Grab 102 pesos lang. Hindi na nga ako nakapag-video ng biyahe namin mga mamis, pero ito nga't dumating na kami dito sa may simbahan. Nakala namin una kami lang yung unang dumating, pero meron naman ng mga nauna sa amin. Pagdatingan namin mga mamis, sakto naman, hindi na rin nagtagal. Sunod-sunod na rin nagdatingan yung mga iba pang bisita at pati na rin yung mga ibang kamag-anak namin. Ito nga palang isang pamangkin ko na to mga mamis ay kapatid or ate niya yung ikakasal at pamangkin ko sila mga mamis sa pinsan. Etong pamangkin ko na to na maligalig mga mamis ay gusto rin niyang mag-vlog. Actually nagsisimula-simula na rin siya pero nahiya pa siyang mag-voice over. Pero kapag madami-dami na yung mga content or mga video niya doon sa page niya mga mamis, i-share ko yun dito sa page ko para naman ma-follow nyo din siya kasi okay din naman yung mga gusto niyang gawing content. Nandito na nga kami sa loob ng simbahan mga mamis at nakita ko nga tong tita ko na ate ni mama. Habang inaantay pa nga mga mamis yung pamangkin ko na ikakasal at hindi pa nagsisimula yung misa, ito nga nag-picture-picture muna kami at dahil nga iba na naman ang may hawak ng cellphone ko, ayan, paikot-ikot na naman yung camera. Bari lahat na nakikita nyo dyan sa video na to mga mamis ay puro pamangkin ko din yan. At dahil nakakatuwa nga tong isang pamangkin ko mga mamis, bibigyan ko siya ng maraming exposure dito sa vlog ko para mapanood niya ang sarili niya kung gaano ba siya kaligalig. Ito at dumating na nga mga mamis yung pinakaintay namin na bida sa okasyon na to, yung pamangkin ko na ikakasal. Kaya na pumasok na kami dito sa loob ng simbahan para nga makaupo na kami. Mabagal lang. Magalan mo pa. Favorite part ko pa, ma'am.
natapos na nga yung misa mga mamis ay nauna na nga kami dito sa venue. Nag-grab lang ulit kami papunta dito. Hindi na namin sila inantay mga mamis kasi nga magpo-photoshoot pa sila doon sa may simbahan. Meron talaga silang inarkila na service mga mamis mula sa simbahan hanggang dito sa venue. Pero hindi na nga kami nakisabay, nag-grab na lang kami. Para nga kung sakaling meron pa mga ibang bisita na gustong makisabay doon sa service nila, eh makasabay pa. Medyo may kalayuan itong venue doon sa simbahan. Pero hindi naman hassle ang papunta dito mga mamis kasi dire-diretso lang naman. Medyo naging hassle lang sa papasok dito mismo sa venue or dito sa may resort na inarkila nila. Pero carry naman mga mamis kasi pagdating namin dito, talaga naman maayos at maganda rin yung lugar. Buti na lang din pala mga mamis ay nauna kami dito sa venue kasi nakapag-video pa ako ng ayos ng venue nila. Kasi pag dumating din mga ibang bisita mga mamis ay may hiya na ako. Ito't meron nga din sila ditong pa-photo booth. At dahil kami nga ang nauna dito sa venue, syempre inunahan na namin ng kaibigan ko magpa-picture dito sa photo booth nila. Kasi panigurado mga mamis, kapag nagdatingan na yung mga bisita, mahaba na ang pila dyan sa photo booth. Meron din pala sila dito ang swimming pool at pwedeng maligo dyan after party. Sinabihan naman ako ng pamangkin ko na pwede nga daw mag-swimming dyan after party. Kaya nagdala ako ng mga damit ni Athena. Pero sa akin hindi na ako nagdala ng damit ko kasi ayokong maligo mga mamis dahil feel na feel ko talaga yung suot ko nung araw na to. Etong si Athena mga mamis ay swimming na yan. Pero sinabihan ko siya na meron pa kasing program at antayin namin na may ibang unang maligo ng mga bata bago nga siya magpalit or bago din siya mag-swimming doon. Buti na lang nag-announce na din yung MC na pwede na daw kumuha ng makakain or may snack dito sa kanilang snack table or snack station. Nung mga oras kasi na to mga mamis ay nagdatingan na rin yung ibang bisita pero wala pa yung pamangkin ko na kinasal pati yung asawa niya kasi nga nagpo-photoshoot pa doon sa simbahan. Buti na lang din talaga mga mamis ay pwede nang kumuha doon kasi nagugutom na rin talaga ako mga mamis. Hindi ko rin kasi nakain yung almusal ko, hindi ko rin kasi talaga naubos mga mamis dahil nga inuna ko mag-asikaso ng sarili ko pati na rin ng mga kasama ko. Nung natapos nga kaming kumain ng snacks, ito namang kaibigan ko, hiniram niya itong apo ko. Oo mga mamis, apo ko na to pero apo ko siya sa pamangkin. Natutuwa kasi kami dito ng pamangkin ko mga mamis. Tingnan nyo, napakabait niya, sobrang tahimik lang talaga niya mga mamis. Maya-maya nga mga mamis, ito dumating na yung pamangkin ko pati na rin niya na pangasawa niya. Nagpotobot muna sila dito bago nga magpunta sa harapan. Hindi ko na masyadong nabidyohan yung ibang ganap mga mamis, pero itong part na to ay ito na yung oras na pagpapakita mo ng pagmamahal sa couple. Yung mga sinasabit na puting papel dyan sa tali mga mamis habang sumasayo yung couple ay may mga message na nakasulat dyan na galing sa mga bisita nila. Kaya tina mga mamis, nagbigay din siya ng message. So after nun mga mamis, ito na yung pinakaiintay ko. Ang pwede nang kumain dahil nagugutom pa din ako mga mamis dahil nga hindi ako masyadong kumuha sa snack dahil gusto ko talagang kumain ng kanin. Itong catering nila mga mamis or mga pagkain dito sa cater nila, masasabi ko talaga na bukod sa maayos, napakasarap talaga. At sinigurado rin talaga ng pamangkin ko mga mamis na hindi mabibitin ang mga bisita niya kasi pwede kang umulit dito. Sabi ko nga dito mga mamis, pagka naubos ko tong isang plate, uulit pa ako. Pero alam niyo mga mamis, mukha lang konti yung serving pero ang dami na niya, nabusog na ako. Si Athena nga tsaka yung kaibigan ko, hindi niya na rin naubos yung pagkain nila kaya ako rin ang kumain. At tapos nga kumain mga mamis, syempre hindi pwedeng mawalang isa sa mahalagang bagay tuwing merong kasal, ang mag-i-slice ng cake at magsusubuan ang brides at groom at syempre ang pag-inom ng wine. At syempre ang pinakamahalaga ang kanilang paghahalikan na laging inaabangan ng kanilang mga bisita. Akala ko mga mamis ay tapos na ang program pero meron pa palang parapol ang pamangkin ko at isa ako sa mga nabunot. Actually pangalan ni Athena ang nabunot as ako na lang ang lumapit kasi si Athena nagsiswimming na ng mga oras na yan. Akala ko mga mamis ito na yung pag-asa kong pumuti kasi ang nakuha ko ay whitening package. Yun pala, kala na sabon panlaba pati na rin Zone Rock. At bago nga tuluyang matapos mga mamis ang program at magkanya-kanyang uwi na, sabay-sabay muna namin pinanood itong kanilang SDE or same day edit ng kanilang mismong kasal simula nga bago magpunta sa simbahan hanggang dito sa venue. Medyo mahaba yan mga mamis kaya naman hindi ko na nabidyohan pero nakakatuwa ang galing nung napili nila ang mga videographer. Ang sabi rin talaga nitong pamangkin ko mga mamis, isa talaga sa pinag-ipunan niya or nag-invest sila itong ang magiging videographer nila kasi sobrang mahalaga din naman talaga to mga mamis pagdating sa mga gantong okasyon kasi
nga memories to mga mami sa yung mga picture, yung mga video, kaya naman talagang pinaghandaan din ng pamangkin ko to. Alam niyo mga mami, simple lang naman din talaga itong kasal na pamangkin ko dahil invited lang nila yung mga sobrang malalapit lang nilang kamag-anak at mga kaibigan. Pero masasabi ko talaga na pinag-ipunan at pinaghandaan nila to.